Hindi nagkakasundo ang LTFRB o ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at ang MMDA o Metro Manila Development Authority sa paghanap ng solusyon sa traffic sa EDSA. Ang gusto kasi ng LTFRB, ipagbawal sa EDSA ang mga private vehicle 4 na beses sa isang linggo. Suportado ito ng National Center for Commuter Safety and Protection. Pero tingin ng MMDA, hindi magkakasya ang libo-libong pribadong sasakyan sa mga loobang kalsada. Live mula sa Quezon City, may report si Ivan Mayrina. Ivan? Jessica, sa mga oras na ito, maniwala ka sa hindi, ay hindi pa rin maluwag ang EDSA. 9:30 na ho ng gabi. Lampas-lampas na tayo sa rush hour, pero base sa monitoring ng MMDA, mula po dyan sa Buendia sa Makati, matraffic pa rin at lulog na lamang yan dito sa bahagi ng EDSA sa Quezon City, partikular dito sa kanto ng EDSA at Kamuning. Napakatindi na nga, Jessica, ng ating traffic problem at samot-saring solusyon na ang ating naririnig. Alas 3 pasado pa lamang ng hapon, hindi pa rush hour. Ganito nakabagal ang traffic sa EDSA Orense northbound sa Makati. Iba't ibang paraan nang naisip ng mga ahensya ng pamahalaan para maibsan ang traffic. Ang pinakabago, ipagbawal ang mga pribadong sasakyan sa EDSA 4 na beses sa isang linggo. Mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, kasagsagan ng rush hour. Ito raw para mabigyang prioridad ang mga pampublikong sasakyan gaya ng mga bus at taxi na mabilis na makakabaybay sa EDSA, ayon kay LTFRB Board Member Ariel Inton. Yung pong mga may kotse, mas marami po dyan. May option na gumamit ng ibang kalye, samantalang yung mga public transportation natin, may sarili pong mga rota yan. Meron po yung mga rota sa kanilang mga prangkisa. Pagkatapos ng peak hours, di pwede na ulit lahat nun private vehicles. Pabor sa mungkahin ni Inton ng National Center for Commuter Safety and Protection. We support it 101% because we are very happy that for the first time, somebody thought of a very refreshing solution, which we think can really help the commuters a lot. We have already recommended this, the line, what you call the Christmas lane, but very few would use it because there is no imperative requirement for them. Pero ang MMDA tutol sa panukala. Hindi pa kasi nila nakikita sa ngayon kung paano pagkakasyahin ng 100,000 pribadong sasakyan sa kaya mga papasok sa eskwela at opisina tuwing rush hour sa mga loobang kalsada. Lalabag na ito sa ilang karapatan, hindi lang ng ating private car users, kung hindi ng ilang drivers of growth ng ating ekonomiya na pumupunta sa Central Business District ng Makati, Ortigas, Bonifacio Global City. Habang wala tayong makabagong public transit system, siguro ang aasahan talaga natin ay ang pribadong mga sasakyan sa EDSA. Hati naman ang opinyon ng aming mga natanong na motorista. Okay yan, sir. Okay yun. Para wala ganong traffic. Sa tingin mo, ano ba nakakapagpa-traffic sa EDSA? Bus ba o private? Private, sir, marami. Kasi pag linggo, wala naman traffic eh. Ay sa kami dadaan yung mga private sa loob. Oho. Mahirap din, doon din datambak lahat yun. Okay lang yan, sir, kung ano nakakaganda sa lahat. Jessica, linawin lamang natin na yung mungkahing yan ang pagbabawal ng mga pribadong sasakyan tuwing rush hour ng 4 times a week ay personal na posisyon lamang ni Board Member Ariel Inton. Mabilis na dumistansya dyan ang LTFRB Board, partikular itong si Chairman Hines at gayon din ang Executive Director ng LTFRB na si Bobit Cabrera. Para naman sa consumer group o commuter group na ating nakausap, itong mga ideyang ito wag na naman natin basta-basta i-dismiss dahil wala namang mawawala. Ang tanong nga nila, ay may ilalala pa bang traffic dito sa EDSA, Jessica? At kung tutumbukin talaga ang problema, Ivan, di ba? Pagbalibalik-tarin mo man yung argumentong yan, talaga namang yung private vehicles, kukunti lang ang sakay, pero sila ang mas marami na nasa EDSA. Yun nga lang, hindi naman pwedeng agad-agad ipagbabawal yung mga yan dahil wala rin naman tayong public transport system to speak of. Meron, pero laging may aberya. Diba? Yung ating MRT at yung ating LRT, yung mga bus in the past, pinag-initan, medyo
nasa lugar din naman siguro yung paghihigpit sa kanila. Pero sa totoo lang, mas marami kasing nakakasakay dyan eh. So dapat nga yan ang mga pinagbibigyan dahil yan ang bahagi ng public transport system. Yung nga lang, marami ring nangaabuso kasing mga bus, di ba? So I think ang kailangan dito tamang timpla at yung tamang oras, timing ito. Hindi pwedeng ngayon na dahil sabay saan tayo sasakay, di ba? Yung MRT natin, may aberya. Tama, Jessica. And at the very least, itong idea na ito, pwede siyang i-explore. Tama ka dyan, hindi natin pwedeng implement na basta-basta dahil talagang marami ang aalma. But in the same manner, hindi rin naman natin siya pwedeng i-dismiss na walang kwenta o mali na mungkahi. Dahil posible nga naman, may punto din naman ang mungkahing ito. Pero yun nga lang, maraming kailangan timplahin ika mo nga dito sa mga posibleng epekto na magre-resulta mula sa pagpapatupad dito, Jessica. Di ba kasi sinasabi nila, may nagsabi na ang batayan talaga ng maunlad na bansa hindi yung kung sino ang mas maraming kotse. Ang batayan niyan kung sino ang may magandang public transport system. At kung titingnan natin yung mga maunlad na bansa sa buong mundo, abay, napaka-efficient ng kanilang transport system. Jessica, yan nga yung tinutumbok din itong si MMDA Chairman Francis Tolentino. Sa katunayan kanina, may ipinakita siya mga proposals. Sa 2015 daw ito ipatutupad. Sana nga matupad. Ito yung subway system. Meron na itong mga networks. Nakita ko kanina, medyo exciting yung proposition. Pero unless and until makita natin na may subway system nga, ito ang MRT, hindi natin maayos-ayos subway system pa kaya. Pero eventually, yun pa rin ang direksyon na kailangan tahakin ng ating transportasyon dahil kahit anong dami ng kalsadang idadagdag natin, kung patuloy din naman dadami yung mga sasakyan, patuloy pa rin natin magiging problema ang traffic, Jessica. Totoo yan. Maraming salamat sa'yo, Ivan Mayrina.